Usapang Kylie Padilla naman tayo. Pagkatapos natin kay Kylie Padilla with Aljur Abrenica and AJ Raval on the side. Kasi nga, masyadong nag-viral or naging controversial ang binitawang mga pahayag ni Kylie sa kanyang social media account na kung saan naganap ito after na mag-file ng kanyang Certificate of Candidacy si Aljur Abrenica para sa pagkakonsihal sa isang lugar sa Pampanga. So, mabilis ang naging reaksyon ng mga netizen na di umano nga yung post na yon ni Kylie Padilla ay patungkol kay Aljur Abrenica kasi doon sa nasabing post parang kini-question or parang may pahaging doon si Kylie na sinasabi niya ng isang mabuting leader ay dapat ding maging mabuting ama muna ng kanyang tahanan at ng kanyang pamilya. May ganun eh. Tapos mahaba yung litanya na yun na parang nilift niya sa mga famous saying or mga kasabihan or mga na-post na rin ng mga famous celebrities na kung saan dinidefine nila yung pagiging isang leader. At syempre pa, pag politiko, dapat nga nagli-lead kayo, etc. etc. Na syempre pa, kahit hindi pinangalanan ni Kylie Padilla, hindi niya tinukoy, naka-vlog tayo? Hindi niya tinutukoy na si Aljur yung kanyang pinatutungkulan. Lahat ng mga nakasubaybay, particular sa naging issue nilang mag-asawa or mag-ex na ngayon, nagwa 1+1 na, si Aljur ang pinatatamaan nito, ganyan, na. Syempre, hindi naman pinalampas ng mga supporters naman ni Aljur, particular na itong kanyang partner ngayon, na si AJ Raval. Na si AJ, may mga quote pa siya na alam ng Diyos ang mga naganap. And syempre, inassume natin na kahit hindi rin pangalanan ni AJ na si Kylie yung kanyang pinatutungkulan, may mga cryptic notes or messages doon na sinasabing alam niya ang totoong nangyari, na syempre pa ina-assume uli ng mga netizen na syempre bilang mag-partner itong si Aljur at saka si AJ, siguro nagkakakwentuhan or syempre inaalam din ni AJ kung ano ba talaga ang nangyari sa ngayon ay matatawag nating strange husband and wife na sina Kylie at saka si Aljur. But yun na nga, in the process ng pagtatanggol ni supposedly sino pa ba naman ang magtatanggol kay Aljur kundi ang kanyang kasalukuyang partner ngayon na si AJ Raval. But in the process nga na sinasabi natin, nagbubumirang din itong kay AJ kasi pinaalala sa kanya ng mga tao na wag kang locus talking kasi parang sinasabing hindi ka naman legal na asawa, isa ka lang nakabit, mistress, querida, etc. Parang naka-question tuloy yung relasyon nila ngayon ni Aljur na doon nga sa mga naging palitan pa nila, pinost pa ni AJ yung palitan nila ng mga mensahe ni Aljur na ibinuyang-yang pa sa publiko yung sabing ikaw ang nakakaalam, alam mo ang mga nangyari, bla bla bla, and so on and so forth, na parang sinasabing wag namang magmalinis itong si Kylie dahil parang bilang parte siya nung naging relasyon nila ni Aljur, meron din siyang kasalanan or words to that effect. So, to cut the story short, lumalim ng lumalim na pati nga si Senator Robin Padilla ay nadamay din kasi nga syempre na-question din yung sinasabing leadership by example nitong si Kylie kasi si Robin Padilla nga naman sa show business at sa lahat naman nakakakilala sa kanya, ay alam natin marami rin naging anak sa labas, marami rin pamilya, at alam natin kung paano rin niya inasikaso or inaruga yung mga anak niya sa iba't ibang mga naging naanakan niya, naging pamilya niya, di ba? So parang nagbumirang din kay Robin na syempre pa para sa iba yung palitan ng mga ganong kuro-kuro opinion at mga sinasabi mga mensaheng may ibig sabihin, sa kanila rin tumatama. So, sa ngayon, parang nananahimik uli yung issue, pero aasahan nga po natin, di ba doon na na sa darating na mga panahon, lalo't mag-uumpisa yung kampanyahan, marami pang mabubuk sa mga issue. At hindi tayo magtataka dito sa Unbearable Channel kung sakasakaling talagang, alam mo yon, magtuloy-tuloy ito at maungkat ano ba talaga ang totoong rason kung bakit naghiwalay itong si Kylie at saka si Aljur, kasi may mga unconfirmed na
mga detalye na sinasabing si ganito ang nagluko, si ganito ang unang naging ganito, mga ganon na mahirap sabihin sa ngayon kasi puro patama nga. And in all fairness naman talaga, hindi naman talaga pinapangalanan ng isa't isa ang mga patungkol sa bawat isa, hindi ba? So mahirap din mag-conclude, although lahat ng assumption ay nagli-lead doon sa wala namang ibang pinatutungkulan yan kundi sila rin. Si Kylie pinatutungkulan si Aljur at yung naging hiwalayan nila. Si Aljur at saka si AG sa pagtatanggol niya kay Aljur pinatutungkulan din at nire-respakan din naman di umano si Kylie sa mga ganito bla bla bla. But again, walang pangalan, walang whatsoever. Tayo po'y nag-iintay lamang at mananatiling nakamasid kasi sa dami ng mga pumapasok na mga intriga at hindi pa, kumbaga, unresolved na mga items sa kanila. Siyempre, yun na nga, again, gagamitin ko yung salitang invested. Yung mga tao kasi, hindi mo maaalis sa mga tao na mag-conclude, mag-isip, magbigay ng opinion kasi sila rin itong nagbibigay or nagpi-feed sa publiko ng mga bagay-bagay tungkol sa kanila. Kasi kung wala rin naman din silang sinasabi, o wala rin naman din silang mga pahaging na ganyan, ay hindi rin naman mag-iisip, mag-1+1 ang mga tao, hindi ba? Kaya aabangan natin yan kasi sabi ko nga kanina, darating ang panahon, sumasalang ito o sumasabak sa politika itong si Aljur, ay ihuhusgahan siya ng mga constituents na inaasahan niyang magbibigay ng tiwala at suporta sa kanya sa isang lugar niya sa Pampanga. Ay diintayin po natin yan kasi hindi sa malaot sa madali ay talagang mapag-uusapan pa rin yung issue na yan. Itatanong pa rin sa kanya yan kasi syempre tama nga rin naman yung bilang isang leader, bilang isang gustong manilbihan sa nakararami at sa publiko, kailangan mong harapin, dapat baon-baon mo ang katotohanan, hindi lang ng pagkatao mo, kundi ng yung adhikain at mga misyon o layunin mo sa kung paano mo gustong magsilbi. Di ba, hindi naman talaga, mapipigilan na mapag-usapan, pero aabangan po natin yan in the near future kasi sa dami ng mga patamaan nila, parunggitan nila at kung ano-ano pa kakusasyon, syempre sila rin ang makakasagot. At tayong taong bayan ay mag-iintay na lamang na sana wag na lang natin gatungan ng mga kung ano-ano pang ibang espekulasyon dahil sila rin naman eventually ang magsosolve yan. Kung yung kaso na yan ay naisampan na ba yan sa mga korte or what, kung nag-i-exist na bang annulment case or whatsoever, sila na lang po ang intayin natin na magsalita at magbigay ng tama at balancing impormasyon sa ating lahat. And on that note, pansamantala uli kami magbababay, magpapasalamat dito sa Unbearable Channel. Maraming salamat sa lahat ng mga subscribers natin, especially yung mga OFW, yung mga friends, kapamilya, kapuso, kapatid natin na sinusubaybayan lagi itong Unbearable Channel kahit nasa ampanig man sila ng mundo. Again, ako po ang inyong lingkod, Ambet Nabus po. Thank you very much.